Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagsagawa ng malakihang kompetisyon si Yuun para sa mga bagong council elder ng Heavenly Demonic Cult. Sa loob naman ng Grand Hall ay nagpatawag ng pagpupulong upang ayanunsyo ang mga pagbabago sa loob ng Demonic Cult. Sabi nito na ang pagkakasunod-sunod ng mga council elder ay maaring mabago kada 5 taon. Ito ay upang kung sino ang magnais na manatili sa kanilang pwesto ay maglalaan ng kanilang mga oras para magsanay at hubugin pa ang kanilang mga martial arts. At ibig sabihin din nito na ang mga iba pa na mga leader ng mga clan ay magkakaroon ng oportunidad upang maging council elder sa hinaharap. At ang ganitong competitive system ay hindi lamang para sa mga council elders. Hinati nito ang kanyang mga gwardya sa 6 na grupo at nagdaos ito ng kompetisyon para sa kanyang mga tagasunod. Ang kanyang 6 na espada na muling maglaban-laban upang malaman ang kanilang magiging pinuno. Ngunit ang lahat ng mga mandirigma na kanyang nakolekta na mula sa Demonic Academy na pandagdag sa 6 nitong espada, ay sumang-ayon ng mga ito na ang kanilang magiging first leader ay si Hu Jin Chang na senior instructor ng Demonic Academy. At halos lahat sa Demonic Cult ay nagbago na maliban lamang sa mga guardian dahil ang mga ito ay nanatili, dahil kailangan nilang ipagpatuloy at pangalagaan ang tradisyon ng mga ito magmula pa sa simula ng Heavenly Demonic Cult. Sa loob ng 3 buwan ay mayroong maliliit na pag-atake ang isinagawa ng Six Blade Clan. Ang First Council Elder ay isinama ang Thi, 10th at 11th Council Elder upang labanan ang Six Blade God School matapos na mapag-alaman na ang mga ito ay nagtitipon sa hangganan sa pagitan ng Bokjon at Berkang Fortress, ngunit hindi gaya ng kanilang inaasahan, ay walang naganap na digmaan ngunit isa lamang itong sigalot sa mga hangganan ng 2 panig na naruroon. Ayon sa kanilang espiya, ay mayroong inaasahan na pagkalma ng sitwasyon sa ngayon dahil ang Six Blade God School ay kasalukuyang nagpapalakas ng kanilang depensa sa kanilang teritoryo. Ngunit kung sakali na magpasya ang mga ito na sumugod ay naiwan naman ang 4 na council elder sa kanilang posisyon sa Northern Fujian Province upang obserbahan ang kasalukuyang sitwasyon. Sabi ni Yuun na hindi nito inaasahan na ang Six Blade School ay tutulungan siya sa panahon na ito. Gamit ito, ang perpektong pagkakataon ay dumating upang maialis ang lahat ng puwersa ang mayroon ang 3 main clan at magawa na mapabilang ang mga ito sa puwersa ng Demonic Cult. Natutuwa naman sa nangyayari ang Grand Guardian at ang lahat ng nangyayari ay sang-ayon sa Heavenly Demon. 1 buwan bago ito, ay may mensahero na mula sa Justice Faction na mula sa Wulan ay dumating upang maghatid ng mensahe sa Lord ng Demonic Cult. Bukod sa pagbati ng mga ito sa pagiging Lord ni Qian Yuun at sa nangyaring koronasyon para sa kanya, ay nakalagay sa sulat na ang Wulan competition na ang Lord ng Demonic Cult ay inaasahang dadalo sa pag-uumpisa ng bagong taon ay ikinansela. Sa opisina ni Yuun ay sinasabi ni Council Elder Juan na ang Murem Federation ay sinusubukan na mapigilan ang pagkalat ng impormasyon, ngunit mukhang ang Six Blade God School ay nakapagpasok na ng espiya sa loob. Sabi naman dito ni Yuun na mukhang magkakaroon ng malaking problema ang mga ito. Sinang-ayunan naman ito ng Council Elder Juan at sabi pa nito na ang Wulan ay hindi kagaya ng Demonic Cult, dahil ang mga ito ay binubuo ng napakadaming sect at clan upang maging isang Murem Federation, kaya naman ay mahihirapan ang mga ito na matukoy ang espiya at maayos ang sitwasyon ng mga ito. Matapos ay sinubukan ng ating bida na puwersahin si Baroy at Baehyun na magsalita sa pamamagitan ng ginawa ng Six Blade God Martial School sa nakaraang pagdadaos ng mga ito kasama ang Martial Artists Alliance sa isang banquet hall, ngunit ikinansela ito dahil ang Opium Poppy ay nangangailangan ng mahabang panahon upang lumaki. Mahigit sa 1 buwan, ang Demonic Doctor at ilan pa na mga doktor ay sinubukan na magamot si Qian Ojong, ngunit hindi pa din ito nagagawang magising, kaya naman ay nagdesisyon na si Yuun na gamitin ang huli nitong pag-asa at ito nga ay ang Divine Doctor. Sabi ng Grand Guardian na matapos ang ginawa ng mga ito na investigasyon ay alam na ng mga ito kung saan dadalhin ang Jade Medallion upang magawang makita ang Divine Doctor. Ayon sa ulat na ito ay malapit sa Sword Creek malapit sa Hobok Castle nang saan naruroon ang teritoryo ng Jival at Muden Clan. Bigla naman na nabahala dito si Yuun, ngunit sabi nito na wala naman silang magiging problema dahil sa gumawa naman ang mga ito ng pakikipag-alyansa sa Wulan Justice Faction. Ngunit ang sitwasyon ay hindi maganda,
dahil maaaring madami ang magtatangka na makakuha ng Jade Medallion upang makita ang Divine Doctor ng Wulan dahil sa nagagawa nitong magamot ang lahat hanggat may hininga pa. Nagbigay naman ng suhestyon dito ang Grand Guardian at sinabi na bakit hindi sila magpadala ng isang elite group upang magmanman, dagdag pa nito na magpapadala sila ng hindi kilalang master sa labas ng sect patungo sa Wulan. Matapos ay napagdesisyunan na si Baekgi, Husangwa na kabilang sa 6 na espada ni Yuwon at kasama na din si Council Elder Yon na sa ngayon ay ang Second Council Elder na ang mga ito ang ipadala. Dahil ang Council Elder Yon ay angkop sa misyon na ito dahil sa hindi nito suot ang kanyang maskara ng isang matandang babae kaya naman ay walang kahit na sino ang makakakilala sa kanya, at kasama ng mga ito ang isang taga-turo na palaging na ipapadala kasama ang mga Justice Forces bilang isang gwardya dahil sa ito ang mas nakakaalam sa kanilang mga dadaanan. Sa kasalukuyan, sa training ground ng Lord's Manor, ay kasalukuyang nagsasanay si Yuwon kasama ang 4 nitong espada. Sa nangyayari ay nahihirapan si Wang Hul na mapatamaan ang ating bida dahil sa taglay nitong bilis, pati na din ang dalawa pa ay hindi man lamang ito magawa na may patama ang kanilang pag-atake. Sa isip naman ni Moonju na hindi ito makapaniwala sa bilis ni Yuwon, at mukhang hindi pa nito ginagamit ang tunay nitong lakas. Nakikita naman ito ng Grand Guardian kaya naman pati ito ay namamangha dahil ang Heavenly Demon ay sobra ang itinaas ng kanyang bilis, nang bigla naman itong nagtaka dahil sa nakita nitong unique step kay Yuwon. Dagdag pa nito na mukha lamang itong simple kung titignan ngunit kapag naglagay na ito ng kanyang inner energy at wind step dito, ay ang kanyang paggalaw ay nagiging mahirap na matukoy, at mukhang mahirap para sa mga ito na matukoy ang sunod na galaw ng Lord gamit lamang ang kanilang mga mata. Sa labanan naman ay sa isip ni Wang Hul na kailangan lamang nila na maghintay dahil aatake ito maya-maya lamang, nang makakita ito ng tamang pagkakataon ay agad niya itong sinugod. Ngunit mabilis lamang na nakaiwas dito ang ating bida. Dahil dito ay nakagawa ng isang matagumpay na atake si Yuwon sa kanyang katawan upang magdamo ng matinding pinsala. Sa lakas ng ginawa ng ating bida ay napatalsik naman dito si Wang Hul, ngunit bago pa man ito bumagsak ay sinipa niya ito upang mapatamaan si Samachok. Sa nangyari ay silang dalawa ni Wang Hul ay malakas na sumalpok sa isang pader. Sabi naman ng isa na hindi nito nakita ang mga nangyari, at ang taong walang alam na kahit anong abilidad sa umpisa ay naging mas nakakatakot na nagagawang lumakas sa bawat araw na lumilipas, at napapatanong siya kung anong klaseng martial arts ba ang ginagawa nito, dahil ito ay lubhang kakaiba sa mga normal na martial art. Sa isip naman ni Yuwon ay masaya ito dahil nagagawa na nitong makontrol ng mas maayos ang kanyang enerhiya. Sabi naman ng nanomachine na ang pinaghalong martial arts na boxing, taekwondo, at wind step ay 75% ng kumpleto. Inutusan naman nito ang nanomachine na ianalisa nito ang Divine Blood Reversal Art at ilagay ito sa kanyang katawan, dahil sabi nito na naisip niya na malaki pa din ang kanyang kakulangan habang nakikipaglaban ito sa malalakas na mga kaaway. Kaya naman upang magawang maging mas malakas ay kailangan nitong mapataas ang kanyang basic skill sa pinakamataas nitong antas. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos na makarecover si Wang Hul sa natamo nilang atake kay Yuwon ay agad nitong kinamusta si Samachok kung ayos lamang ba ito. Agad naman na nilapitan ni Yuwon si Wang Hul at tinatanong kung saang parte ng katawan nito ang lubha niyang nasaktan, sumagot naman ito na ayos lamang siya. Dagdag pa nito na gaya ng kanyang inaasahan ay nakakabilib talaga ito, dahil kahit na ang 4 na pinagsama-samang lakas ay hindi pa din nagawa na tapatan siya, sabi naman dito ni Yuwon na malayo pa ang kanyang lalakbayin upang makamit ang ganap na pagkaunawa. Sa sinabing ito naman ni Yuwon ay nagtataka ang dalawa. Kaya naman sinabi ni Yuwon na kahit nasubukan pa nito na makuha ang ganap na pagkaunawa gamit ang meditation kada gabi ay hindi pa din niya ito nakakamit. Ngunit hindi naman siya nagmamadali para sa bagay na iyon. Nang bigla naman na nilapitan ito ni Council Elder Juan at binati, sabi nito na ang miyembro ng Invisible Clan sa Hubei Province ay may ipinadalang mensahe, bigla naman itong nag-alala at tinanong kung may masama ba na nangyari.
Sabi naman dito ng Council Elder Juan na ang kanilang special dispatch team na ipinadala sa paghahanap para sa Divine Doctor ay sinasabing nawawala sa Abandoned Sword Valley. 10 araw bago ito, ay may nakita ang special dispatch team na isang bahay panuluyan at nagtanong sa isang matanda dito. Sabi nito sa kanila na kapag nagtungo ang mga ito sa loob ng kagubatan, ay maaabot nila ang upper region ng valley, agad naman na nagpasalamat ang mga ito. Ngunit sabi ng matanda na walang dahilan para pasalamatan siya ng mga ito dahil wala naman siyang ginawa na kahit na ano. At ang tangi lamang niyang ginawa ay ang maituro sa kanila ang daan sa kanilang kamatayan, bago ito pumasok ay pinaalalahanan niya ulit ang mga ito na ang pagtungo sa valley sa mahamog na panahon ay walang pinagkaiba sa pagmamadali ng mga ito para sa kanilang kamatayan. Matapos ay agad naman na nagdesisyon ang Council Elder yon na magpatuloy na sila sa kanilang gagawin na paglalakbay. Sa loob ng kagubatan, ay napadpad ang mga ito sa bakana ng Abandoned Sword Valley at base sa nakasulat na kanilang nadaanan ay sinasabi dito na ang pagpasok sa loob ay ipinagbabawal. May hindi naman na magandang nararamdaman ang Council Elder, sabi nito na habang lumalalim sila sa kagubatan ay mas lalong lumalakas ang naririnig nitong mga pag-iyak ng espada, kaya naman ay napapatanong ito na kung mas maganda ba na sundan niya ang tunog na ito, kaya naman ay sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na magmula ngayon ay ito na ang mangguna sa kanila, na agad namang sinang ayunan ng mga ito. Habang naglalakad ang mga ito sa gitna ng kagubatan, ay bigla naman na napahinto ang Council Elder yon. Sa nangyari ay nagtaka naman ang mga ito. Matapos ay agad na binunot nito ang kanyang espada at sinabihan na magsipaghanda sila, ngunit nang bigla namang natigilan ang mga ito sa kanilang nakita. Makalipas ang 20 araw mula ng kanilang pagkakawala. Sa Yellow River naman, ay masayang-masaya sila Munju at Heobong dahil sa ngayon pa lamang sila nakapunta sa lugar na ito. Hindi naman natutuwa ang 4th Council Elder na siyang Danhua, dahil hindi ito makapaniwala na ang kanyang unang misyon matapos na maging isang Council Elder ay hindi ang makipaglaban ngunit ang maging isang escort patungo sa Jungwon, at tingin ito na hindi na din ito masama dahil kung nagkataon ay ang Grand Guardian ang sasama at magtitingin sa kanilang Lord sa paglalakbay. Matapos ay sinabi nito na matapos nilang makatawid sa Yellow River ay ito na ang teritoryo ng Orthodox sect, at walang makakakilala sa kanya dahil sa nakasuot ito ng human mask, ngunit mapanganib na ang mga mangyayari kapag nagawa na nilang makatawid kaya naman ay sinasabihan nito si Yuun na mag-iingat. Matapos ay agad naman na nakarating ang mga ito sa mga bangka na naghahantay sa kanila. Sabi nito na ang lugar na ito ay matao kaya naman ay kailangan nilang makasakay agad. Habang nasa bangka ang mga ito ay napapaisip ang 4th Council Elder at hindi pa din ito makapaniwala hanggang ngayon dahil si Heobong ay isa sa tumutulong sa seguridad ng Great Hall kasama ni Senior Instructor Ho Jin Chang. At mukhang hindi malabo na mailagay ito sa mataas na ranggo kumpara sa 6 na espada ni Yuun. Ang kanyang level bilang isang adept expert ay sadyang napakahina. Ngunit para sa kanilang Lord Xian Yuun na magdalaga ng mga talentadong mga tao base sa kanilang mga kakayahan, at ang pumili ng kagaya ni Heobong ay talagang mahirap na paniwalaan. Siguro ay kailangan nitong kilalanin ang katapatan nito, dahil sa taos-puso nitong pagsisilbi sa kanilang Lord Xian Yuun sa nagdaang 10 araw ng walang pahinga. Patungkol naman kay Brigade Leader Munju, kahit na nakasuot ito ng human skin mask ngayon, ito ay isang babae na walang kapantay ang taglay na kagandahan, higit pa doon ay nagtataglay din ito ng ikalawa sa pinakamahusay na martial arts kumpara sa 6 na espada. Ngunit ang taong nasipresa siya ng husto ay ang kanilang Lord Xian Yuun. Ang second heavenly demon sa kasaysayan ng Heavenly Demonic Cult, sinong mag-aakala na ang batang ito na nasa edad lamang ng 20 taon ay nagawang buwagin ang kalahati ng 6 na main clan, at nagawang mailigtas sa krisis ang kanilang demonic cult ng 2 beses. Sa ngayon ay ang masasabi lang nito na mukhang mas malakas ito sa kanya, at hindi na ito makapaghintay na magkaroon ng pagkakataon upang makita ng kanyang 2 mata ang martial prowess nito. Matapos na makatawid sa Yellow River at makalapag sa lugar ng Hubei, ang grupo ni Xian Yuun ay nagpatuloy ng 5 araw. Mabuti na lamang at si 4th Council Elder Yang Danhua na nagsilbi bilang branch manager sa Hilagang Silangan ng Hunan Province,
ay nagawa nilang magpatuloy ng walang kinaharap na malaking problema. Hindi din nagtagal at nakarating na sila sa hilagang kanluran ng Hubei Province sa teritoryo ng Abandoned Sword Valley. Sa isip ng 4th Council Elder na mukhang aabutan na sila ng malakas na ulan, may nakita naman si Heobong na isang bahay panuluyan, kaya naman ay sinabi nito na tingin niya na kailangan muna nilang magpahinga dito ngayon at umalis bukas ng umaga. Sa isip naman ng ating bida na ang lugar na ito ay madaming malalaking kabundukan, at ang Abandoned Sword Valley ay makikita sa gitna ng mga ito, gamit ang martial arts skill na mayroon ng mga ito. Si Becky, Council Elder at Ho Sanghua ay tingin nito na hindi agad-agad na magagawang matalo, ngunit kahit na ano paman ay sinabi nito na maghintay lamang sila at magiging ligtas na din ang mga ito. Sa Apple Garden Inn, ay sinabi ni Moonju na hindi man ito kalakihan ay tingin naman niya na mayroon dito ng lahat na kanilang kakailanganin. Pagpasok ng mga ito sa inn, ay nakaramdam naman ang 4th Council Elder ng hindi maganda. Sabi nito na sinubukan nila na maiwasan ang mga martial artist na mula sa Orthodox sect sa abot ng kanilang makakaya, ngunit hindi ito makapaniwala na mapupunta sila sa mga dawas ng Wudang sect sa lugar na ito. Sa labas ay nagumpisa ng umulan ng malakas, sa isip nito na hindi maganda ang sitwasyon nila dito ngayon. Kung iisipin ay ginawa nila ang lahat upang maiwasan ang Wudang sect, isa sa tatlong pinakamakapangyarihang sect ng Orthodoxes, 9 Great Sect at ngayon ay kasama na nila dito. Kahit na ang Lord ay nakasuot ng human skin mask, ay hindi nito masasabi kung ano ang gagawin ng mga ito kapag nalaman nila na ang Lord ng Heavenly Demonic Cult ay nandito, kaya naman ay kailangan nila na mag-ingat. Agad naman na nagpadala ang 4th Council Elder ng sound telepathy kay Yuwon. Sabi nito na mayroong mga martial artist sa lugar na ito na mula sa Orthodox sect, ang iba sa mga ito ay madali lamang nilang mailigpit. Ngunit ang mga daos na iyon ay mula sa Wudang sect kaya naman ay tinanong nito si Yuwon kung ano ang gagawin nila. Sa isip ni Yuwon na ang paghahanap sa valley sa ganitong panahon ay hindi maganda para sa kanila, kaya naman ay mas mainam kung magagawa nilang makaiwas sa kahit na anong kaguluhan sa pagitan ng Orthodox sect sa loob ng kanilang teritoryo. Kaya naman ay sinabihan na lang nito ang Council Elder na manatili lamang silang tahimik. Maya-maya pa ay lumapit na dito ang tagapamahala ng inn at tinatanong ang mga ito kung nandito lamang ba sila upang kumain, kaya naman ay tinanong na ito ng 4th Council Elder kung mayroon pa ba na bakanteng kwarto para sa kanila. Ngunit sinabi nito na wala ng kwarto pa ang natitira para sa kanila, at sa tingin ba nito na sa ganitong klase ng panahon ay sa dami ng mga tao dito ay sigurado na ang mga ito ay dito din magpapalipas ng gabi. Ngunit sinabi nito na mayroon pang isa na natitira ngunit sa liit nito ay hindi siya sigurado kung magkakasya ito para sa kanilang apat. Sa isip ng 4th Council Elder na hindi niya hahayaan na ang Lord ay matulog sa ganitong sitwasyon. Ngunit bigla namang may tumawag ng pansin ng 4th Council Elder at sinabi ng isang monghe na mukhang wala ng iba pang kwarto ang mga ito. Tinanong naman siya ng tagapamahala ng inn kung ang nais ba ng Daoist Master mo na ibigay ang kwarto nito sa kanila. Sumagot naman ito at sinabi na walang rason para sa kanilang mga nagkukultivate ng Daoist na hindi magbigay ng kwarto para sa mga nangangailangan na bisita. Kaya naman ay sinabi nito na ang Daoist Master mo na mula sa Wudang sect ay sinabi na ibibigay na nito ang kanyang kwarto, kaya naman ay agad na nagpasalamat dito ang 4th Council Elder. Sabi naman nito na ang bagay na iyon ay wala lang dahil sa hindi naman magkaaway ang mga ito. Sabi nito na ang tatlong ito ay mukhang mga bayani na namaster na ang kanilang mga martial arts, kaya naman ang pagbibigay ng kanyang kwarto para sa kanyang mga kapatid ay normal lamang sa kanya. Sa isip naman ng Council Elder na mukhang napagkamalan nito sila na mula sa Orthodox sect. Nagpadala naman ito ng sound telepathy at sinabi sa Council Elder na mukhang hindi nito nagustuhan ang ginawa niya dahil sa kasama nito ang Young Master na pinuprotektahan nito. Kaya naman ay sinabi ng Daoist Master mo na huwag na itong mag-alala at gamitin na lang ang kwarto na ibinigay nito. Matapos ay agad itong napalingon kay Heobong, at sa hindi inaasahan ay bigla naman siya nitong kinindatan. Pagkakita nito ni Heobong ay bigla naman itong nakaramdam ng hindi maganda. Sa isip naman ng Council Elder na ito pala ang dahilan, inakala nito na si Heobong ang kanilang representante dahil siya lamang ang nakalantad ang martial prowess sa kanila.
nagpadala naman ng sound telepathy si Heobong kay Yuwon at sinabi na ang monghe na iyon ay kahina-hinala, at napapatanong kung hindi kaya ay kagaya din ito ni Council Elder Juan, napabuntong hininga na lang dito ang ating bida habang natutuwa sa mga nangyayari. Nagpadala naman ang 4th Council Elder ng Sound Telepathy kay Yuwon at sinabi na dahil sa ipinagkatiwala nila ang Scarlet Jade Token upang magamit para makita ang Divine Doctor sa dispatch team, ay tingin ito na mas kailangan nilang maghanap sa buong Abandon Sword Valley at hanapin ang mga ito. Sumang-ayon naman dito ang ating bida at sinabi na sana ay huminto na ang ulan bukas. Bigla namang sumingit ang tagapamahala ng inn habang nagbibigay ng mga pagkain na posibleng ang ulan ay hihinto na bukas ng umaga. Napatanong naman dito si Heobong at sinabi na paano nitong nalaman kung napakalakas ng ulan ngayon at maari pa na magpatuloy hanggang kinabukasan. Sinagot naman siya nito at sinabi na ang matandang kagaya niya ay 30 taon nang naninirahan sa lugar na ito, at ang nararanasan nila ngayon ay isa lamang rain shower dahil sa wala pa naman ang panahon ng tag-ulan, ngunit nagtanong naman ito kanila Yuwon kung nais ba ng mga ito na pasukin ang Abandon Sword Valley. Sa pagkakarinig naman ng tanong ng matanda ay biglang natigilan ang mga nasa paligid, kaya naman sa isip ni Yuwon nang umpisahan na banggitin ng matanda ang patungkol sa Abandon Sword Valley ay halos lahat ng tao sa kanilang paligid ay biglang napahinto sa kanilang mga pinag-uusapan. Sabi ng matanda na sinasabi niya ang mga bagay na ito para din sa kanilang kapakanan, kaya naman ay sinabihan niya sila Yuwon na huwag nang tangkahiin pa na pasukin ang Abandon Sword Valley, dahil walang kahit na sino ang nagawang makalabas sa loob ng valley kamakailan, at inaasahan nito na hindi gagawa ng kahangalan ang mga ito at magpatuloy sa kanilang binabalak. Sa isip naman ng 4th Council Elder na nakakapagtaka dahil bukod sa kanilang dispatch team ay wala na silang natanggap na balita na mayroon pang ibang grupo ang nawawala, kaya naman ay tinanong na nito ang matanda kung ano ba ang tinutukoy nito sa kanila. Sabi nito na kamakailan lamang ay mayroong grupo ng martial artist na kagaya nila ang nagpunta sa lugar na ito. Nakita niya na pumasok ang mga ito dito ngunit hindi na niya nakita pang muli ang mga ito na buhay. Nagtanong naman si Yuwon at sinabi na kung mayroon bang nangyayaring kakaiba sa loob ng Abandon Sword Valley, sinagot naman siya nito na paanong ang hamak na matanda lamang na kagaya niya ang magkakaroon ng pagkakataon na malaman ang bagay na ito. Sabi nito bago umalis na ang matandang kagaya niya ay binalaan na sila, at sigurado siya na magiging mahamag sa labas kapag ang ulan ay huminto na, kaya naman ay huwag na nilang tangkain pa na pumasok sa valley at mamatay ng walang dahilan at bumalik na lang sa kanilang pananggalingan. Matapos ay sinabi ng 4th Council Elder kay Yuwon na dahil sa madaming mga nakapalibot sa kanila na nakikinig ay pupuntahan niya ito mamaya upang magtanong pa ng iba pang mga detalye, kaya naman ay sinabihan na lang niya ang mga ito na magpahinga matapos nilang kumain. Matapos ay pinakinggan naman ni Yuwon ang mga usap-usapan sa paligid gamit ang mga ipinapadala nila na mga sound telepathy, sa isip nito na ang loob ng inn na ito ay punong-puno ng mga sound telepathy sa paligid. Bigla naman itong napahinto sa pagkain nang marinig nito ang patungkol sa isang bagay. Sabi ng isa na malabong mangyari na mapapaslang ang tinutukoy ng mga ito dahil lamang sa hindi nito dala ang bagay na iyon. Sa isip ni Yuwon na ang bagay na tinutukoy ng mga ito ay malamang na ang Scarlet Jade Token. Ngayon ay sigurado na sila na ang Divine Doctor ay nasa loob ng Abandon Sword Valley, ngunit nagtataka naman ito kung bakit ang Council Elder yon at ang mga kasama nito ay biglang nawala, at tingin nito na may kakaibang nagaganap sa loob ng Abandon Sword Valley. Sabi nito na nababahala siya para sa kaligtasan ng dispatch team ngunit sa ngayon ay kailangan muna nilang kumalma. Dagdag pa nito na ang kwarto na ibinigay sa kanila ng Daoist Master mo ay gagamitin ng Lord, nang bigla naman itong pinahinto ni Heobong. Sabi nito na sinabi ng innkeeper na ang kwarto ay maliit para sa kanila at tingin nito na silang tatlo ay hindi magkakasya doon. Nagtanong naman dito ang 4th Council Elder at sinabi na anong gusto nitong mangyari, dahil ang Lord ay dapat lang na magkaroon ng kwarto ng sarili lamang niya. Sabi naman nito habang nakatingin kay Moonju na ang ganong kaliit na kwarto ay mahirap na paghatian nilang tatlo, at sinabi nito na mas maganda kung si Moonju ay sasamahan ang kanilang Lord upang magbantay dito. Napaisip naman dito ang 4th Council Elder,
na mas maganda kung may isang sasamahan ang Lord kaysa iwanan lamang ito ng mag-isa. Kaya naman sinabi nito na tama si Heobong, na kailangan na samahan ito ni Moonju at pagsilbihan. Pagkasabi nito ay agad na kinuha ito ni Heobong at sinabi na kung ganun ay kailangan na nilang magpunta sa kanilang kwarto ngayon din, sa nangyayari ay wala namang magawa dito si Moonju. Habang papaakyat ay nilingan ni Heobong sila Yuwon at nagpadala ng sound telepathy dito. Sabi nito sa ating bida na ang kanyang number 1 na tagasunod na si Heobong ay nailagay na siya sa magandang lugar, kaya naman ay magsaya ito sa buong magdamag kasama si Moonju, hindi naman makasagot dito si Yuwon dahil sa matinding hiya na nararamdaman. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pag-support ng maraming salamat. Naiilang naman ang dalawa habang papasok sa kanilang kwarto, sa isip ni Moonju na nagawa naman na nito na makasama si Yuwon sa iisang kwarto sa loob ng Demonic Academy ngunit bakit tila yata ngayon ay biglang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. At tingin nito na kailangan na muna niyang magpakalma sa pamamagitan ng pagmemorya ng mga scripture. Pagpasok ng mga ito ay nagulat si Moonju dahil tanging isang higaan lamang ang nandito, kaya naman ay sinabi nito kay Yuwon na mukhang nagkamali ang mga ito sa pagpapalit, kaya naman ay agad na tumakbo ito palabas at sinabi na magtutungo ito sa kwarto nila Heobong upang makipagpalit agad ng kwarto. Nang makalabas naman ay naiinis si Moonju sa kanyang nararamdaman dahil sa makakasama nito ang taong kanyang gusto at talagang nakakanerbiyos ang sitwasyon niyang ito. Agad naman itong nagtungo sa kwarto na tinutuluyan nila Heobong. Matapos ay lumabas ito at nagtatanong kung anong kailangan nito sa kanya. Sabi ni Moonju na mukhang ang kwarto na gagamitin nila ay mali ng pagkakapalit dahil sa mayroon lamang ditong iisang higaan. Napaisip naman dito si Heobong at sinabi na hindi ito maari. Sinabihan naman siya ni Moonju na ang ekspresyon nito ay nakakapagduda at mukhang alam nito ang bagay na iyon, kaya naman ay sinagot siya nito na anong magagawa nila dahil mayroon lamang din na iisang higaan ang nasa kwarto nila, ayaw naman maniwala dito ni Moonju. Dagdag pa nito na totoo ang sinasabi niya at sa ngayon ay kinailangan niya din na matulog sa sahig dahil sa kaparehas na sitwasyon, at hindi siya nito magagawang mapapasok dahil sa natutulong na ang Council Elder Yang Danhua, at kung gusto nito ay gigisingan niya ito para sa kanya. Sa nangyari ay galit naman ito, kaya naman ay bumalik na ito at sinabi kay Heobong na kalimutan na nito ang bagay na ito. Nang makaalis ay masayang-masaya naman dito si Heobong at sinasabi na ipagpapasalamat nito sa kanya ang ginawa niyang ito sa kanila. Nang makapunta ito sa harapan ng pintuan ay napapaisip naman ito na kung ano na ang kanyang gagawin dahil ang puso nito ay napakabilis ang tibok at hindi nito alam kung makakaya pa ba nito ang pumasok sa loob, nang bigla naman na nagulat ito nang buksan ni Yuwon ang pintuan. Tinanong siya ng ating bida na kung naipagpalit ba nila ang kanilang kwarto. Sabi nito na hindi dahil sa ang kwarto nila ay mayroon din na iisang higaan. Kaya naman sabi ni Yuwon na kung ganoon ay pumasok na ito. Matapos ay sinabi ni Yuwon na siya na ang matulog sa higaan at siya ay magmameditate at gagawa ng mental training ngayong gabi. Sa isip naman ni Moonju na ano naman kaya ang nangyayari dahil mukhang hindi maganda ang nakikita nito kay Yuwon na dating kalmado at malamig ang ulo, at mukhang tingin nito na gusto din siya ni Yuwon. Matapos ay muli itong inutusan ng ating bida na mahiga na ito dahil ayos lamang siya dito. Tinanong naman siya ni Moonju kung hindi ba nito tatanggalin ang kanyang human skin mask. Paglingon dito ni Yuwon ay bigla itong nagulat dahil sa kitang-kita nitong muli ang tunay na mukha ni Moonju. Nang bigla naman ay kinuha nito ang kanyang maskara at tinanggal sa kanyang muka. Sabi niya na sinabihan na siya nito na kailangan niyang maglagay ng pandikit sa human skin mask araw-araw. Sa isip naman ni Yuwon na naaalala niya noong una nitong nakita si Moonju na nagtanggal ng maskara nito, at tingin nito na magmula ng araw na iyon ay nahulog na siya sa dalaga. Habang naglalagay ng pandikit dito si Moonju ay tinanong niya si Yuwon kung anong tingin ba nito sa kanya. Bigla namang nagulat dito si Yuwon dahil sa hindi nito inaasahan ang mga ganong katanungan nito sa kanya, at sa nangyayari ay hindi naman ito makasagot dito ng diretsyo.
Sa isip nito na mukhang hindi gusto ni Yuun ang ganitong pakiramdam dahil sa lumaki ito nang walang kahit na anong nararamdaman magmula nang pumanaw ang kanyang ina. Ngunit bigla namang hinawakan ni Yuun ang mukha nito. Sabi ng ating bida na mula ng araw na iyon, ang araw kung kailan una niya siyang nakita, ay lagi na siya nitong naiisip. Bigla namang natigilan dito si Moonju dahil sa kanyang naririnig mula kay Yuun, at hindi rin nagtagal ay hinalikan na ito ng ating bida. Sa kailaliman naman ng gabi ay tumayo ang council elder, at agad na lumabas. Sabi nito na halos kalagitnaan na ng gabi kaya sigurado siya na ang lahat ay tulog na, ngunit nang magtungo ito sa kwarto ng matanda ay nagulat ito, dahil ang matanda na kanyang gustong makita ay wala sa kanyang kwarto. At base sa itsura ng kanyang higaan ay sigurado siya na nagtungo ito dito, at saan naman kaya ito nagpunta? Sabi nito na masyadong malakas ang ulan kaya naman ay kailangan nitong palakasin pa ang kanyang pandama. Maya-maya lang ay may naramdaman itong tao sa di kalayuan, matapos ay agad itong nagtungo dito, nang makarating ay may nakita itong dalawang tao na nag-uusap, sa isip nito na mukhang may nauna pa bukod sa kanya dito, at ang hawak nito ay ang Scarlet Jade Token na kinakailangan upang magawang makita ang Divine Doctor. Kaya naman sabi nito na kailangan niya munang hintayin ang mga ito na matapos na mag-usap, nang bigla namang inatake ng matanda ang kausap nito sa kanyang ulo, sa nakita niyang ito ay bigla siyang nagulat. Sa isip nito ay hindi siya makapaniwala, dahil ang akala nito ay hindi ito natuto ng kahit na anong martial art ngunit ang isang ito ay isang expert, at isang expert para hindi niya magawang maramdaman. Sabi dito ng matanda na masyado na itong nagsasayang ng oras para lang sa pag-iipon ng mga ganitong bagay, at ngayon ay tingin nito na kailangan naman niyang mag-umpisa na manghuli ng daga sa paligid. Nagulat naman ang council elder dahil sa nagawa nitong matukoy kung nasaan siya, kaya naman ay mabilis itong umalis sa kanyang kinaroroonan, ngunit mabilis lamang siya nitong naabutan kaya naman ay agad na nagbigay ang council elder dito ng isang atake na mabilis naman na nailigan ng matanda. Sabi nito na masyado itong mabilis upang magawang mahuli, dagdag pa nito na ang kanyang likuran ay masyado nang sumakit dahil sa paglalakad sa loob ng inn, kaya naman ay nagpapasalamat ito dito dahil sa ginawa niyang iyon. Matapos ay agad na tinanong ito ng council elder kung sino ba talaga ito. Sinagot naman siya nito na gaya ng kanyang nakikita, ay siya ang may-ari ng inn na ito. Nang may mapansin naman ito sa matanda dahil nakasuot ito ng human skin mask, matapos ay mabilis naman na umatake sa kanya ang matanda. Sa nangyari ay nagulat naman ito dahil ang atake nito ay sadyang napakalakas, kaya naman nang matapos ay bigla na lang itong napa-atras, ngunit mabilis naman siya nitong sinundan. Kaya naman ay bigla itong nagpakawala ng napakaraming pag-atake sa matanda na mabilis naman itong naiiwasan, ngunit maya-maya lamang ay agad na din itong nakarating sa kanyang harapan. Kaya naman ay agad itong napaiwas sa atake nito sa kanya, na nasundan pa ng sunod-sunod na pag-atake nito. Kaya naman ay nang magawa nitong makaiwas sa malakas na atake ng matanda ay sa pagtayo nito ay agad din itong nagbigay dito ng isang napakalakas na atake, ngunit nagawa naman itong maiwasan ng matanda ng walang kahirap-hirap. Masaya naman na sinasabi nito na tingin ba niya na magagawa siyang matamaan ng mga ganon lamang na pag-atake, at sa ginagawa nito ay lalo lamang niyang dinadagdagan ang bangkay na nakita niya kanina lamang. Napangiti naman dito ang council elder at sinabi na sa tingin niya ay mali ang matandang ito. Nang bigla naman itong nagsagawa ng isang teknik at naging dalawa ito sa kanyang paningin, kaya naman nang mag-umpisa na itong umatake sa kanya, ay bigla itong napaisip kung alin sa dalawa ang tunay. Kaya naman dahil sa hindi nito alam kung sino sa dalawa ay inatake na lamang nito ang pinakamalapit sa kanya, sa nangyari ay sinabihan siya nito na mali ang kanyang hula. Matapos ay inatake siya nito na mabuti na lamang at nagawa nitong mas alag agad gamit ang kanyang espada. Matapos ay sinabi nito na sa tingin niya na ang kanilang maliit na laro ay dito na magtatapos, dahil ihahatid na niya ito sa kabilang buhay. Ngunit bigla naman itong natigilan nang may maramdaman na isang malakas na presensya, kaya naman ay agad itong napa-atras. Bigla namang natuwa dito ang council elder sa pagkakakita nito kay Yuun. Sa isip naman ng ating bida na ang isang ito ay hindi isang ordinaryong inn owner.
Sabi naman dito ng matanda na ngayon ay naiintindihan na nito na ang rason kung bakit inatake ng kanyang kasamahan ang pader ng inn ay upang may patawag siya. Akala nito na isa lamang itong binata na walang alam, at mukhang itinatago lamang nito ang tunay niyang lakas. Agad namang tinanong ito ni Yuhun kung sino ba talaga ito. Hindi naman ito nagawang sumagot dahil sa naramdaman nito na nagising na ang iba pang mga nanunuluyan sa loob ng inn. Kaya naman ay sinabi nito sa ating bida na mukhang maswerte ito sa ngayon at nailigtas ang kanyang buhay. Matapos ay agad naman na itong umalis, kaya naman ay sinigawan ito ni Yuhun at sinabi na tingin ba nito ay makakatakas pa siya, at agad na nagbigay ito sa matanda ng atake. Napansin naman niya ito kaya naman ay mabilis lamang niyang naiwasan ito. Agad naman na pinigilan siya ng council elder at sinabi na hindi na nito kailangan pa na habulin ito. Kaya naman ay napapatanong ang ating bida na kung sino ba ang isang ito. Dahil base sa kanyang mga nakita ay hindi nito masasabi kung anong level mayroon ito, at halos ka-level niya lamang ito kagaya niya o hindi kaya ay mas malakas pa. Matapos ay agad na inakay ito ni Yuhun at sinabi na ipapasok na muna niya ito at gagamutan sa loob, na agad naman itong nagpasalamat. Agad naman silang sinalubong ng mga monghe at tinatanong kung anong nangyari sa mga ito. Kaya naman ay sinabi ng council elder na bigla silang natambangan. Dagdag pa nito na inaayos nito ang kanilang kabayo ngunit nakita nito na pinaslang ng matandang tagapamahala ng inn ang isa sa mga commander na nanunuluyan dito. Kaya naman ay agad na nagtungo ang mga kasamahan ng namatay upang alamin, di rin nagtagal ay nakita nila ang kanilang commander na nakahiga at wala ng buhay. Sa isip ng isang kasamahan nito na dapat ay kukuha ito ng impormasyon sa tagapamahala ng inn. Nang bigla naman itong may napansin, kaya naman ay tinanong niya ulit ang 4th Council Elder na kung ang tagapamahala ba talaga ang pumaslang dito. Sumagot naman ito at sinabi na kitang-kita ng dalawa niyang mata ang nangyari at nang sundan niya ito ay mabilis na tumakbo ito papasok ng Abandoned Sword Valley. Matapos ay agad na nag-utos ito na magmadali silang sundan ang matanda dahil sa hawak nito ang Scarlet Jade Token. Matapos ay agad na kumilos na ang mga ito upang masundan ang matanda. Hindi naman makapaniwala ang Daoist Master at napapatanong kung bakit nangyari ito. At ang matandang kilala niya ng mahabang taon ay isa palang master ng martial arts at nagawa nitong pumaslang ng isang commander. Ang nais lang sanang gawin nito dito ay ang magtanong ng ilang mga impormasyon ngunit ang natagpuan lamang nila ay ang isang bangkay. Ngunit may napansin naman ang isang nasa paligid, at tinatanong ang kasama nito kung nakita din ba niya ang isang iyon. Dahil sigurado siya na isa itong human skin mask at tingin nito na matatanggal na ang suot nito dahil sa nababasa ito ng ulan, at mukhang ang mga ito ang umatake sa matanda at sa kanilang kasama. Ngunit hindi naman sumang-ayon ang kasama nito dahil sa ang biktima ay namatay gamit ang espada, ngunit ang dalawang ito ay parehas na may gamit na blade, kaya naman sabi ng isa dito na mukhang may nagaganap na naman sa loob ng Abandoned Sword Valley. Kinabukasan, ay napansin ni Yuhun na mukhang maagang umalis ang mga Daoist sa kanilang tinutuluyan na inn, at mukhang ito ay dahil sa naganap kagabi. Ngunit naabutan ang mga ito ni Yuhun na tinatanong ang isa pang taga-silbi sa inn, at sinasabi nito na hindi niya alam ang tinatanong ng mga ito sa kanya at nagsasabi ito ng totoo. Sabi pa nito na noong nakaraang buwan ay nawala ito ng 5 araw at bumalik. Sabi nito na naramdaman niya na may kakaiba dito ngunit dahil sa hindi nitong magandang personalidad ay hindi na siya nagtanong pa dito. Sa isip naman ni Yuhun na ang tagal ng araw na ito ay siyang tagal din upang magawa ang human skin mask gamit ang mukha ng matanda na kinuhanan nito. Narinig naman ni Yuhun ang pinag-uusapan ng mga ito, at sinabi nila na ito din ang tagal bago naputol ang kontak nila sa kanilang tauhan, kaya naman ay kailangan na nilang magmadali. Kaya naman sa isip nito na kung nagmamadali ang mga ito ay may kaugnayan ito sa taong kanilang tinutukoy, at tingin nito na may malalaman sila dahil sa doon din ang tungo ng mga ito sa loob ng Abandoned Sword Valley. Matapos ay sinabi ni Heobong na ihahanda na nito ang kanilang mga kabayo na gagamitin, at sa paglalakbay ng mga ito, ay sinabi ni Heobong na hindi ito sigurado kung tama pa ba ang direksyon na tinatahak nila dahil sa ang mga damo dito ay masyadong matataas upang daanan ng kanilang mga kabayo.
Sa isip naman ni Yuwon na ang kanyang pandama ay nasa mataas na alerto kung sakali man na may panganib silang makasalubong, ngunit ito ay parang paghahanap ng karayom sa loob ng mataas na damo. Kaya naman tinignan nito ang mapa na ginagawa ng nanomachine at sinabi nito na 5% pa lamang ito. Hindi naman natuwa dito ang ating bida dahil sa mabagal na progreso sa paggawa nito. Nang bigla namang nagtanong si Heobong na kung saan sila dapat na lumiko, agad naman sinabi ni Yuwon na ang kaliwang daan ang tatahakin nila, kaya naman ay napasabi na lang si Yuwon na mabuti na lamang at mayroon siyang nanomachine dahil kahit papaano ay hindi sila maliligaw dito. Nang bigla namang may naramdaman dito si Yuwon, tinanong naman siya ng council elder kung naramdaman din ba ito ng Lord. Sabi ni Yuwon na mayroong kakaiba sa dikalayuan at tingin nito na kailangan muna nila itong matignan. Habang sa paglalakad ng mga ito, ay napapasabi si Yuwon na ang nararamdaman niya ay mas lalo pang lumalakas at ang mga tunog na ito ay parang matatalas. Ngunit may naamoy naman dito si Heobong, kaya naman ay agad nitong sinabi sa ating bida na mukhang nakakaamoy ito ng mga dugo sa paligid, kaya naman ay sinabi ni Yuwon na magmadali na sila dahil tingin nito na malapit na sila. Pagkasabi nito ay agad na nagtungo ang mga ito ng mabilis, ngunit bigla naman silang napahinto dahil sa kanilang nakita, dahil maraming mga bangkay ang nakakalat lamang sa lupa. Sabi ng ating bida na ang mga ito ang mga humabol sa matanda kagabi, at mukhang nagawa nilang abutan ito, at base sa kanyang nakikita sa mga dugo sa mga ito, ay namatay sila matapos na huminto ang ulan, ngunit nang hinabol ng mga ito ang matanda ay umuulan ng panahon na iyon. Kaya naman ay inutusan nito ang nanomachine na magsagawa ng pag-aanalisa sa katawan ng mga ito. Sabi ng nanomachine na base sa pag-aanalisa na ginawa niya sa mga sugat at sa mga pinsala sa katawan, ay halos 1 oras pa lamang ang pagkakamatay ng mga ito kaya naman ay sabi ni Yuwon na kung ganun ay hindi pa ganun katagal ito ngunit sigurado siya na ang salarin na gumawa nito ay nakatakas na, nang bigla naman itong may napansin, sabi nito na mayroong 3 tao ang umalis kagabi kaya nasaan naman ang pangatlo, at base sa martial arts level ng mga ito ay sigurado siya na hindi ito makakatakas ng ganun lamang. Agad naman siyang tinawag ng council elder, sabi nito na mayroong bakas ng 2 tao ang nandito, at tingin nito na naiwan nila ito dahil sa ang lupa ay hindi pa nagagawang matuyo dahil sa pag-ulan, kaya naman ay sinabi nito na sundan nila ang mga bakas na ito, na sinang-ayunan naman ng ating bida.